At natanong siya ng isang pinuno na sinasabi, "Mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi isa, ang Diyos lamang. Talastas mo ang mga utos. Huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi niya, "Ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata." At nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin." Datapwat nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y namanglaw na lubha sapagkat siya'y totoong mayaman. At sa pagkamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, "Pagkahirap-hirap na pumasok sa kaharian ng Diyos ang mga mayayaman, sapagkat magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." At sinabi ng mga nakarinig nito, "Sino nga kaya ang makaliligtas?" Datapwat sinabi niya, ang mga bagay na di nangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. At sinabi ni Pedro, "Narito, iniwanan namin ang aming sarili at nagsisunod sa inyo." At sinabi niya sa kanila, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng buhay o asawang babae o mga kapatid o mga magulang o mga anak dahil sa kaharian ng Diyos na di tatanggap ng makapung higit na sa panahong ito at sa sanglibutang darating ng walang hanggang buhay." Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay lumuluhati, dumadakila sa inyong banal na pangalan, sapagkat sa sandali pong ito binigyan nyo kami ng pagkakataon magpuri sa inyong banal na pangalan. Kaya salamat sa mga awitin na pakinggan po namin, inawit, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga anak nyong narito, sa kanilang presensya, sa bawat nakikinig, saan man dako naroon, kayo ang siyang patuloy na kumilos at manguna. Magbigay unawa, kaya mahal namin Banal na Espiritu at manguna po kayo sa aming kalagitnaan, upang maunawan po namin ang iyong salita na nais niyong ipaunawa sa sandali pong ito sa bawat sa po sa amin. Kaya linisin niyo po ang aming mga puso at aming kaisipan upang kami maging karapat-dapat po sa inyong harapan sa mga oras pong ito. Ito po yung aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you po. Makakaupo na po kayo. Pamilyar na po sa marami pong nagbabasa ng Biblia ang kasaysayan pong ito. At nakita po natin ang salvation o kaligtasan is a principal need na kailangan po ng sangkatauhan. At hindi dapat ito ay mabaliwala o maneglect sa kanyang buhay. Ang bawat tao na nasa ayos ang kaisipan ay nais na maligtas. Ba't dahilan sa tinatawag nating maraming mga kadahilanan, obvious reasons, yung dakilang kaligtasan ay na-overlook po ng tao. Hindi nabibigyan ng pansin. Ang tunay na kaligtasan po na mula sa Diyos ay ito po ay libre sa bawat isang tao na tatanggap. Bagamat ito ay libre, hindi po ito ibig sabihin ay walang halaga. Ito po ay napakahalaga sa ito'y buhay po mismo ng ating Panginoong Jesucristo. At higit sa lahat, dugo na mahalagang dugo ang nadanak doon sa krus ng Kalbaryo upang mabigyan ng tayo ng libre at ma-enjoy natin ang tinatawag nating eternity o buhay na walang hanggan. Nakalulungkot sapagkat kapag ang isang tao mamiss po niya ang tinatawag nating isang kamanghamanghang biyaya ng Diyos, yung amazing grace ng Diyos, isang nakalulungkot po sapagkat ito'y pang walang hanggan. Dito po sa binasa po natin dito sa Biblia, sa chapter 18 ng Book of Luke, mayroon pong tinatawag po tayong rich young ruler na makapagbibigay po sa atin ng magandang larawan po ng tao
na ang kaligtasan ay iniisip niya na makukuha sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan or Ten Commandments. Gayon pa man, sinabihan siya ng Panginoon na mayroon pang isang kulang sa iyo. One thing na kulang sa iyo. At nung sinabihan siya ng Panginoon, nakita natin na siya po ay nalungkot. Siya po ay lubha, ang sabi ng Biblia, lubhang ng lumo o ng lupaypay o nalungkot po siya. Sabi nga po ng kasulatan na kung gaano man kalayo ang kaisipan ng Diyos at paraan ng Diyos sa tao, ganun talaga. Parang hindi mo maisip, parang hindi mo maarok. Verse 18, anong sabi niya? And the rich ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? Anong dapat mong gawin upang magmana ng walang hanggang buhay o buhay na walang hanggan? Alam po ninyo yung salita pong yun, paano magtatamo ng buhay na walang hanggan? Hanggang sa ngayon, napakaraming mga tao, ito po ay isang malaking katanungan pa rin sa kanilang kaisipan maging sa panahon natin ngayon. Paano nga po ba magtatamo ng kaligtasan ang isang tao? Paano nga po siya magtatamo ng walang hanggang buhay at maparoon siya sa sinapupunan ng Diyos isang araw kapag siya ay namatay? Danan nga lang, maraming mga tao ay mayroon din ganitong mga tinatawag nating hadlang o hindrances. Katulad nung isang mayaman pong ito, mayroon din pong pag-asa na imposible po na ang kanilang inaasahan na magbigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. Dito po yung ating makita ang mga pandaraya ng ating kaisipan ng normal na tao, pandaraya na siyang nagiging hadlang upang magtamo ng dakilang kaligtasan na mula sa Panginoon. Number 1, ano po yung mga dakilang hadlang ito? Ano po ang mga hadlang? Tatlo lang po ang sasabihin ko pong hadlang. Ang unang hadlang ay yung tinatawag nating self-righteousness. Yung ang tao po ay makasarili, yung tao po ay siya'y laging matuwid sa kanyang paningin. Siya ang tama at ang iba ang mali. Sa verse 18 nabasa po natin, ituloy natin yung verse 19. And Jesus said unto him, Why callest thou me good? Bakit mo ako tinawag na mabuti? None is one good, save one, and that is God. Isa lang, kundi ang Diyos. Verse 20, gusto kong makita na, Thou knowest the commandments. Sabi niya, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness. Ang sabi niya, honor thy father and mother. And verse 21, and he said, All this, tingnan niyo, have I done from my youth. From my youth up. Ginawa ko ang lahat ng ito mula nung ako'y pagkabata. Sa Bible po ba, mayroon kayong makikita mula lumang tipan hanggang bagong tipan na mayroon isang taong nakasunod ng kautusan? Wala ho. Ang sabi ng Bible, lahat ay hindi nakabot sa kaluwalhatian or pamantayan ng Diyos. As it is written, there is none righteous, no not one. Sabi ng Panginoon, walang matuwid, wala kahit isa. Pero ang kanyang pahayag, ginawa ko to, self-righteous. May mga taong self-righteous. Ang tingin niya, mabuti siya, wala siyang inagrabyado, kaya ayos siya. Pero tandaan po ninyo sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, nang sabi po ng Bible, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas at sa pamamagitan ng pagtanggap. Saan? Sa pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Naunawan po natin. Hindi sa pamamagitan ng paggawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. For by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Yan ang wika ng Bible na napakaliwanag po. Kaya malinaw na ang tao po ay maliligtas hindi sa paggawa ng kabutihan, kundi sa biyaya ng Diyos. Naunawan po natin. Romans chapter 10 verse 3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit, ang sabi po rito ay sa kanilang sarili, ay hindi sila nagsisipasok sa katuwiran ng Diyos. Kaya makikita po natin sa banal na kasulatan, nang akala nila yung mabuting gawa ay siyang paraan para makarating sa presensya ng Diyos. Yung good works or mabuting gawa. Kapag ang tao po ay nanangan doon sa mabuting gawa para sa kanyang kaligtasan, malinaw na sinabi ng Panginoon, hindi po ito
ang paraan sapagkat mababaliwala ang pagsasakripisyo niya doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit siya mababati sa krus ng Kalbaryo kung pwede naman palang gumawa ang tao na mabuti? Naunawan po natin. Hindi sana doon pa sa lumang tipan, hindi na siya bababa dito sa lupa para mamatay, mabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Kung po pwede naman pala sa mabuting gawa, ang tao maliligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi rin po talaga totoong pwede ang kaluluwa ay maligtas mula sa impyerno patungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuti. Sapagkat sa harap ng Diyos, sa Isaiah 64 verse 6, sinasabi po ni Propeta Isaiah, "But we are all as an unclean thing." Marumi sa harap ng Diyos. And all our righteousness, lahat ng ating katuwiran, are as filthy rags. Parang isang maruming basahan lamang sa harap ng Diyos. Okay, ang malinaw po na sinasabi ng banal na kasulatan na yung gawa nating mabuti sa harap ng Diyos, ito po ay maruming basahan lang sa kanyang paningin. Kaya itong mga talata pong ito ng Isaiah 64 talatang 6, ay dapat magbigay paalala sa kaisipan ng bawat isa sa atin na kahit kaunting katiting na gawa niyang mabuti, hindi paraan para maligtas ang tao. Maaari na tayo po ay mabuti sa harap ng tao sapagkat wala tayong inaagrabyado, nakakatulong tayo, natutuwa sa atin ng tao. Yes, we may be good enough before men. Maaari po, but before the Holy God, we are all sinners in need of saving grace. Kailangan natin ng kaligtasan mula sa Panginoon. Sa harap ng tao, maaari tayo mabuti, kagili-giliw tayo, pero sa harap ng Diyos, tayo isang makasalanan na kailangan ng kaligtasan. Naunawan po natin. Kaya hindi mo pwede, tingnan nyo yun. Naalala nyo yung mga patalastas natin sa radyo? Nakikinig ba kayo sa radyo? Sana nyo nandun sa langit, ano sabi, ba't ka narito sa langit? Ano sabi, hindi mo ba alam na ako ay tumulong? Marami mga pasyente ginamot ko, libre. Ha? Hindi mo alam na ganito, ginawa ko, marami. Kung ang tao pupunta sa langit ng dahilan sa kabutihan, pagdating sa langit, ang daming taong mayabang. Bakit? Ay naligtas sila dahil sa kanilang kagalingan, sa kanilang sarili. Pero hindi ganoon ang paraan ng Diyos. Kaya nga ang Diyos bumaba. Bakit? Ang sabi, walang makasunod ng kautusan. Kaya ako'y naparito upang tuparin ang kautusan. Bakit? Walang nakatupad. Ang sabi ni Santiago, masunod mo yung siyam at natisod ka sa isa, magiging baliwala ang lahat. Kaya po mas mahirap po yung kautusan sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa lumang tipan, hanggang hindi ka pumapatay, hindi ka nagkasalang pagpatay. Sa bagong tipan, nagalit ka lang sa kapwa mo, nagkasala ka na sa harap ng Diyos ng pagpatay. Sa lumang tipan, hindi ka pa aktong nangangalunya, pero sa bagong tipan, nag-isip ka lang na masama, ay nangalunya ka na. Kaya mas mahirap sa bagong tipan. Kaya hindi talaga po pwedeng maaari sa tao napakabuti mo, pero sa isip mo, nakapag-iisip ka ng mga masama, ito'y kita ng Diyos at alam ng Diyos, sa harap ng Diyos, masama ka rin. Pwede ka makapagtago sa tao, pwede ka makapagsinungaling sa tao, pwede ka magpakitang tao sa tao, pero hindi ka po pwedeng malihim sa harap ng Diyos. Kaya hindi mo pwede tayo maligtas nun. Kasi maya nagkakamali tayo, maya nakapagsasalita tayo hindi maganda, maya nakapag-iisip tayo ng hindi maganda. Kaya nga sabi ng Panginoon, ito ay hindi ang paraan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang mabuting gawa ay mabuti, pero ito lamang parang, ang commandments parang isa lamang tinatawag nating isang investigational tools. Maayos. Halimbawa, nagpa-MRI ka, nagpa-magnetic resonance imaging ka, para makita lahat ng kaubuan mo. Ang tanong, nung magpa-MRI ka, ibig sabihin, magaling ka na? O nagpa-X-ray ka kaya? Nagpa-ultrasound ka kaya? Nagpa-CT scan ka kaya? Nagpa-tuloy echo ka kaya? Lahat yung ginawa mo, sabihin mo, magaling na. Bakit? Ang kapal na nga ng result sapagkat lahat ng test, ginawa mo na. Sa makatuwid, magaling na ako. Anong ibig sabihin? Ang lahat ng test na yon, nagpakita lang ng depekto mo, hindi yun ang gamot. Ang kautusan, nagpakita ng depekto ng bawat isa sa atin, pero hindi yun ang gamot. At ang gamot ay ang ating Panginoon sa Kristo. Nagpakita ng ating depekto na tayo hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Kaya doon sa Romans chapter 8, bago inawit yung verse 35, doon pa lamang sa verse
na yon, makikita natin verse 1, wala nang hatol ang sino mang nakakay Kristo. So hindi po yung sino mang nasa sa kautusan. Wala nang condemnation which are in Christ Jesus. Sabi ng Bible. That is number 1. Number 2, ano yung nasa puso ng isang mayamang ito? Hindi lamang po yung self-righteousness, but earthly possessions. Yung kayamanan na kanyang tinatangkilik. Verse 22 up to verses 25. Tingnan po ninyo kung ano sinabi po ng 22 to 25. And when Jesus heard these things, He said unto him, okay, meron ka pang kulang. One thing. Anong sabi niya? Anong kulang? Ibenta mo. Sell all that thou hast. Ano mang meron ka, ibenta mo. Anong sabi niya? And distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come, follow me. Matindi. And when he heard this, ang sabi niya, he was very sorrowful, and he was very rich. And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, how sadly shall they that be riches enter into the kingdom of God? Gaano kahirap-hirap pumasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos. Verse 25, mabuti pa, it is easier for a camel to go through a needle's eye than for a rich man enter into the kingdom of God. Mabuti pa sa isang kamelyo pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman pumasok sa kaharian ng langit. Naisip niyo yun? So yung needle's eye, ito po yung kulungan po ng kamelyo. Ang kulungan po ng kamelyo, malaki sa loob, pero ang dadaanan niya, needle style, na pa-curve na ganon, na kinakailangan yung kamelyo, lumuhod, gumapang, pakagapang, pakatay sa loob, saka siya tatayo. Yun ang kanyang pintuan. Kaya ang tawag sa kanya, needle's eye. Hindi po yung karayom ng pangsorsenyo at panahe. Talagang hindi papasok doon yung kamelyo doon. Yung needle's eye doon ay isang kulungan na mababa, na pag ganoon ang itsura, kumagapang yung kamelyo bago makapasok. So kaya nga makikita po natin dito sa banal na kasulatan, mas madali pang pumasok doon sa needle eye ang isang kamelyo kaysa sa mayaman pumasok sa kaharian ng langit. Bakit ganoon? Kasi ang pinagbabatayan niya yung mayaman. Ay kung ang kayamanan po ang paraan patungo sa langit, kawawa naman tayo. Bakit yung mayaman lang patungo sa langit? Ay lalo sa siglo natin, kung sino mayaman siyang... Di ba? Mayroon magsalita, di po ba? Oho. Ang Proverbs chapter 23 verse 5 ay nagsasabi, Proverbs sa kawikaan ay sinasabi po ni Haring Solomon, iyo bang itinititig ang iyong mga mata sa wala? Ang tanong niya, itinititig mo ang iyong mga mata sa wala? Sapagkat ang mga kayamanan ay tunay na nagsisipagpakpak, gaya ng agila na lumilipad sa dako ng langit. Anong sabi ni Haring Solomon? Ang kayamanan ay may pakpak na lumilipad patungo sa dako ng langit. Ano ibig sabihin? Ang talinhagang pangungusap po ni Haring Solomon po rito. Ang ibig sabihin lamang po niya, ang kayamanan ay nawawala. May pakpak. Ngayon mayroon ka, bukas wala na. Kaya sabi niya, ay napakalinaw nang sabi niya, ay nawawala ito. Ito po pero may pakpak na lumilipad sa dako ng langit. Okay. Na hindi mo alam kung saan pupunta. For riches certainly make themselves wings. Sabi sa English. They fly away as an eagle toward heaven. Wala na. Yang yaman, kapag ka ang yaman po, ang siyang ating pagbabatayan, love for corruptible things ang tawag po natin. Mang pag-ibig natin sa mga bagay na nasisira, mga bagay na lumilipas, mga bagay na pansamantala ang ibig sabihin po ng ating Panginoon. So itong mga talata pong ito ay nagpapaalala sa tao na hindi dapat nakafocus yung puso natin sa mga earthly things, sa mga bagay na pang-temporal because they could hinder their offer what we call salvation.
Itong nakakahadlang, yung earthly riches are good, yes, good servants, maganda, but dangerous objects of love because eventually they become object of worship. Kaya marami mga tao hindi makasunod sa Panginoon because trabaho Kaya nga hindi sila makapagpunta ng linggo kasi pasok Kaya nga hindi sila makapaglingkod kasi negosyo Kaya nga hindi sila makapulis talaga makapaglingkod at makatulong sa Panginoon because pera. Ganun ang nangyayari. So the rich young ruler ay masyado siyang naka-attach and deeply in love with his what we call earthly riches than na dapat makuha niya ang buhay na walang hanggan na kailangan niya para makapaglingkod sa Panginoon. Tingnan po ninyo kung talagang sincere siya sa sinasabi niya sa Panginoon. Gaano ba may tutumbas ang buhay na walang hanggan? Wala. Yung yaman niya ba makakarating sa walang hanggang buhay? Yung yaman niya ba makapagbibigay sa kanya ng joy? Yung yaman niya ba makapagbibigay ng kapayapaan? Di ba mas maraming mayaman ay walang kagalakan? Walang kasapatan? Walang kasiyahan sa buhay? Parang nakakulong sa hawla na hindi makapaglakad ng katulad natin na kahit anong oras pwede ka maglakad dyan. Walang kikidnap at walang hold up sa'yo sapagat wala ka naman hold up at walang kikidnapin sa'yo. Samantalang sila ay nakakulong sa ganong sitwasyon. Tingnan niyo po mga kapatid, masyadong deeply in love with his earthly things or earthly riches na itong taong ito kaya hindi niya pwedeng ipagpalit. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa mga taong sa likod ng kanilang profesyon ay kaya nilang iwanan para lamang maglingkod sa Diyos. Bihira yung gano'ng mga tao na iniiwan ang kanilang profesyon para lamang maglingkod sa Diyos. Katulad si Apostol Pablo, katulad si Mateo, katulad si Dr. Lucas, naging disciple, and they are professional. Si Zacchaeus, they are professional. Pero iniwan nila para maglingkod sa Panginoon. And sabi niya, walang taong nag-iwan, sabi ng Panginoon. Hindi totoong iniwan mo yon. Tinan po niyo. Ang bawat isa sa atin na Kristiyano nagsasabi sa kanyang labi na siya ay Kristiyano, hindi dapat tayo magkaroon ng tinatawag nating unquestionable na mga bagay na maging master natin ay yung mga corruptible riches, kundi dapat ang maging master natin sa ating buhay ay ang Panginoon. Tinawag pa niyang good master ang Panginoon. Alam niyo, ibig sabihin ng master? Alam niyo, ibig sabihin ng Panginoon. Ibig sabihin siyang nasusunod, hindi ikaw nasusunod sapagkat ikaw alipin. Siya ang iyong Panginoon, tama? Pero hindi naman niya nagawa A wise person must choose the Lord as his master and be determined to make riches as his servants. Dapat ang talagang isang taong matalino, ang pipiliin niya na maging master niya ay ang Panginoon at hindi ang kanyang mga possession na kanyang tinatangkilik. Maging mabuting alipin ng Panginoon, magiging mabuting alagad ng Panginoon. Yun po ang dapat ang makita sa bawat isa sa atin, yung simpleng prinsipyo ng bawat isa sa atin para maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo mga tao, tinan mo, kapag naligtas, naalala niyo si Zacchaeus? A publican, maniningil ng buwis, tama? Nung matagpuan ng Panginoon, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Ano sabi ng Panginoon? Nakakilala siya. Pagkatapos, ano sabi ni Zacchaeus? Right in there, Panginoon, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mahirap. At ang iba, kapag meron akong nasingil na may daya, ibabalik ko ng may kaapat na beses sa kanya. Naalala niyo yun? Inutusan ba siya ng Panginoon? Hindi. Zacchaeus, bumaba ka dyan. Ibigay mo yung kayamanan mo kalahati sa mga tao. At kung meron kang dayang nasingil sa mga tao, ibalik mo na mga kaapat, ha? Hindi na. Kusang bumukal sa isip niya, sa puso niya, nung siya'y naligtas, nung siya nakakilala sa Panginoon, kusang bumukal sa kanya ang kabutihan. Bakit? May mabuting pumasok sa kanyang puso. Kaya ang tao, hanggat walang Kristo sa kanyang puso, hindi siya makakagawa ng mabuti. Siguradong bumukal ay masama sapagkat walang mabuting nakapasok sa loob. Kapag may mabuting pumasok sa loob, naghari sa kanyang puso ay mabuti, lalabas ay mabuti. For what
of the heart, the mouth speaketh. Sabi ng Bible. For, yun ano ang nasa puso mo, sabi ng Panginoon ni Haring Solomon, ikaw yun. Kita niya? Kaya makikita po natin itong batang ito, mayaman ito, hindi naman totoo at seryoso sa kanyang sinasabi sa Panginoon eh. Naunawan po natin? Oo. Ay ang tunay nga eh. Naglilingkod sa Panginoon eh. Oh. Alright. Number 3. Self-righteousness. Second, earthly possessions. Number 3, unbelief. Unbelief. Ano po yung kawalan ng pananampalataya? Verse 22 to 30. Tinan po ninyo sa verse 22 to 30. Ang sabi, come and follow me. At dumakita niya na siya ay ginawang ganon, ay siya nalungkot. Sa verse 25, nabasa na po natin noon. Verse 26. And they that heard it said, who then can be saved? Nung nakarinig ng mga tao, sino kang maliligtas? And he said, the things which are impossible with man are possible with God. Sa mga tao, imposible. Pero sa Diyos ay walang imposible. Alright? Nakapon niyo? Sabi niya, sa tao may imposible, ngunit sa Diyos ay posible. Limitado kasi isip natin. And Peter said, Lo, we have left all and followed thee. Iniwanan po namin ang lahat at kami sumunod sa iyo. And he said unto them, verily I say unto you, there is no man that had left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake, who shall not receive manifold more in the present time, and in the world to come, life everlasting. Ha! Yan ang magandang salita. Naiintindihan ba niyo yung salitang yan? Walang nag-iwan ng sambahayan, walang nag-iwan ng tahanan ng magulang, ng kapatid, ng asawa, ng anak, para sa kaharian ng Diyos, na hindi magtatamo ng gantimpala na manifold more in this present time. Sa present time. And in the world to come, life everlasting. Hindi lang dito, kundi doon sa life everlasting, magtatamo ka ng manifold na blessing mula sa Panginoon. Pedro, walang nagtaong iniwan ng sambayanan, ang magulang, mga kapatid, o anuman, lahat ng bagay na hindi tatamo ng pagpapala. Kaya wala akong nakita ng mga taong nag-iwan ng kanilang buhay at ibinigay sa Panginoon na hindi pinagpala ng Panginoon. Because of their unbelief, patungo ka sa impyerno. Revelation chapter 21 verse 8, sabi niyang Revelation chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi nananampalataya o mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagatatang nagniningas, na apoy sa apoy at asopre, na siyang ikalawang kamatayan. Hindi ka nga mapagsamba, hindi ka nga mapagtungayaw, hindi ka mapagkasuklam-suklam, pero sinungaling. Ang sabi niya, and their parts ay pupunta sa fire and brimstone and death. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, nang maghigante sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila ay na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pag meron kang unbelief, tandaan po ninyo, unbelief produces disobedience. Unbelief produces disobedience. Siyempre, hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka nagtitiwala sa Diyos, anong gagawin mo? Ay, di disobey ka. Sapat hindi mo naman siya pinaniniwalaan. Kung naniniwala ka, di susunod ka. Total, hindi ka naniniwala, kaya di ka susunod. No naman ninyo? Pag sinabi ng Panginoon, ganito gagawin ko sa iyo, ay, maniwala ako dyan. Hindi ka susunod. Pag sinabi ng Panginoon na, ito gagawin ko sa iyo, maniwala ako dyan. Hindi ako susunod. Pero kapag sinabi ng, ganito gagawin ko sa iyo, opo Panginoon, sunod ako. Adi, sumusunod. Because meron pananampalataya. Ang Diyos po ay gawa ng kaligtasan sa bawat isa sa atin, sa bawat tao, at malinaw na malinaw ng kaligtasan ay walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo.
Ang siyang may sabi po, walang sino man makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Because ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Naunawan po natin, pero kapag hindi siya naniwala, anong paniniwalaan niya? The rich young ruler was lacking of one thing. One thing. Anong kulang niya? And we believe that the one thing he did not possess was that vital thing. What is that vital thing? Faith in the Lord Jesus Christ. Mayroon siyang yaman, pero ang isang bagay na wala siya ay yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Faith produces obedience. Tama? Yes. But unbelief leads a man to disobedience. Yun ang isang problema po eh. Unbelief is a word has always negative and long-range consequences. Alright. I will repeat. Yung unbelief na salita has always negative. Negative yan. And long-range consequences. Siyempre, pag nag-negative ka, long-range ang consequences yan. Bakit? Buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan eh. Panginoon, paano ako magmamana ng buhay na walang hanggan? O, walang hanggang buhay yon. So, long-range yon. Habang buhay yon. Kailan matatapos ang habang buhay? Ay, wala ngang katapusan eh. Saan ka nakakita ng walang katapusan na may katapusan? Di ba? Ay wala nga katapusan. Kung babalik ka doon sa 2 Korinto, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang talatang 10, itutuloy natin ang basa, binasa natin yung verse 8, na hindi nagsitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, talatang 9, ituloy natin, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan, kapahamakan, mula sa harapan ng Panginoon, at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Talatang 10, pagkapaparito siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal, upang siya'y maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsasampalataya sa araw na iyon, sapagkat ang aming pagtotoo sa inyo ay pinaniniwalaan. Tingnan po ninyo ang consequences po ng unbelief. Ano nga sa Tagalog yung consequences? Kabayaran. Kabayaran ng kawalan ng pananampalataya. The rich young ruler received not the invitation of the Lord because of his unbelief. Ano ibig sabihin? Sa halip na siya po ay tumalima sa Panginoon, siya po ay nalungkot, umalis, okay? Na hindi po siya aware, hindi ba niya alam na ang bunga ng kanyang kawalan ng pananampalataya sa Panginoon ay ito ay mabigat sapagkat buhay na walang hanggan. Kasi yun ang tinatanong niya sa Panginoon eh. Okay, kaya ano nangyari? Nawala. Hindi siya nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Nalungkot siya. Sa halip na matuwa at sumunod sa Panginoon, nalungkot po siya. It is a fact. Christians are saved by grace, walang iba kundi through faith in the Lord Jesus Christ. At ang salvation po natin ay hindi dapat mahadlangan ng self-righteousness, ng earthly possessions, or unbelief. Amen? Hindi dapat mahadlangan ito. Mga kapatid, kaya sa tama sinabi ng Panginoon, at hindi magkakamali ang Panginoon, walang nag-iwan ng anumang mga bagay na hindi magtatamo ng manifold. Manifold. Alam po yung manifold? Patong-patong. Salasalansan. Ibig sabihin, kaya wala akong nakitang taong naging tapat sa Panginoon, iniwan ang kanyang buhay at ang kanyang propesyon na hindi nagkaroon ng patong-patong na pagpapala mula sa Panginoon. Amen? Wala akong nakitang ganon. Sapagkat yun ang pangako ng Panginoon. Laging may possibility. Laging mayroon posibilidad kapag ang Panginoon ay nasa puso natin at sa puso ang ating paglilingkod. So, it is then. Kaya nga po, it is a wise step for us. Napakagandang hakbang para sa atin
nagwardyahan natin ang ating sarili para sa mga dayang mga bagay na ito na siyang maaring hindi tayo makalugod sa Diyos at dapat magawa po nating makasuporta ng the best na magagawa natin sa ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon upang tayo makapaglingkod sa Diyos na mayroong katapatan na walang pag-aalinlangan. Naunawan ho natin, dapat ho ganun. Alam po ninyo, wala pa akong nakita, paulit-ulit sinasabi ko. Wala pa akong nakita. Mana pa. Marami akong nakita. Sabi niya rin David, ako'y nung bata pa, ako'y ngayon ay matanda na. Wala pa akong nakitang lingkod ng Diyos na gumagawa na nagpalimos ng tinapay. Lagi kong naalala yung salita ni Haring David pong yun. Mula nung ako'y bata hanggang ako'y matanda na, wala akong nakitang lingkod ng Diyos na gumagawa na nagpapalimos ng tinapay. Tandaan nyo ang keyword, lingkod ng Diyos. At ano pa? Gumagawa. Kung lingkod na hindi gumagawa, wala yon. Dalawa ho, lingkod na gumagawa. Kasi maraming mga tao, lingkod, wala namang ginagawa. Lingkod na hindi gumagawa. At hindi ko alam kung ano ang ginagawa. Dapat ginagawa natin ang mga bagay na nais ng Diyos sa ating buhay upang pagpalain tayo ng Panginoon. As we carry on to accomplish the Great Commission na binigay sa atin ng Panginoon na go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yun ang gusto ng Panginoon sa ating pangangaral ng Ebanghelyo. Matatandaan natin, mga worker, church members, na ang kaligtasan ay hindi matatamo na ng mga bagay kundi sa mamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. For by grace you are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Hindi ang sino man ay dapat magmapuri sa mabuting gawa. Kaya ang kaligtasan po ay wala doon. Sabi ng bata, alam nyo yung sinasabi nyo, Panginoon, ginawa ko na yan from my youth up. Mula nung bata pa ako. Di ba isang kasaniwalingan yon? Na sige, gawin mo. Sige ba na pa? Dibet na mo lahat ng ari-arian mo. Ipamigay mo. Tingnan natin. Kung seryoso siya. Di hindi nga. Hello? Ang magandang talata po doon, maganda talaga yung talatang huli. Walang nag-iwan na hindi magtatamo ng patong-patong nasalasalansan, nakakamada na manifold grace ng Panginoon. Pero pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, ayaw ng patong-patong. Kailangan isa lang. Pag inulit mo, ayaw na. Nauumay at nabubusit. Ayaw nila ng patong-patong sa paglilingkod. Pero gusto nila patong-patong ng pagpapala. Paano kaya papatong-patong ang pagpapala kung wala naman tayong patong-patong na ginawa para sa Diyos? Sapat kung ano ang ating tinanim, yun ang ating aanihin. Wala kang tinanim, wala kang aanihin. Nagtanim ka ng bahagya, aani ka ng bahagya. Nagtanim ka ng sagana, aani ka ng sagana. Tama? Ang tao lang gusto laging umani na hindi nagtatanim. Gusto ng blessing, ayaw ng paglilingkod at sakripisyo para sa Panginoon. Naalala niyo sinabi ko minsan, gusto ang Kristo, pero hindi kasama ang cross. Pag tinanggap mo ang Panginoon, pati cross kasama. Ang gusto ng tao puro Kristo lang. Yung cross gusto maiwan Ang sabi ng Panginoon, ang sino man gusto kong maging disciple, take up his cross daily and follow me. Amen? Gusto kasi ng mga tao, pabanjing-banjing na buhay. Yan sabi ng Panginoon, hindi pwede yon. Kung iniwan mo yung pamilya mo, iniwan mo ang kapatid mo, asawa mo, nandiyan sa Panginoon at gumagawa ka ng katapan sa Panginoon, bibigyan kita ng manifold, patong-patong, salasalansan na pagpapala mula sa Panginoon. Kaibigan, kung tinanggap mo ang Panginoon tagapagligtas, meron kang tiyak na buhay na wala hanggan. Kung hindi pa, inaanyayahan kita.
Buksan mo ang iyong puso, tanggapin mo ang Panginoon tagapagligtas, Panginoon ang iyong buhay, at makakataya ka ng buhay na walang hanggan. Kung tinanggap mo ng Panginoon tagapagligtas, sumunod siya sa tubig ng bautismo. At kung sumunod ka sa tubig ng bautismo at membro ka ng church, ano na ang ginagawa mo para sa Panginoon? Sabi ni Pedro, Panginoon, iniwanan naman ang aming sarili at kami sumunod sa iyo. Ayaw, sabi ng Panginoon, Pedro, huwag kang masyado mainip. Sapagkat walang nag-iwan ng kanyang buhay, ng kanyang pamilya, ng kanyang mga mag-anak, anumang kanyang profesyon, na hindi magtatamo ng manifold blessing. Naman niya, gusto magtamo ng blessing sa Panginoon, alisin mo yung unbelief. Iwanan mo yon. Just follow kung ano gusto ng Panginoon na buhay meron ka. At pag naging kalugod-lugod sa Diyos ang buhay mo at buhay ko, hindi pagsala at walang pagsala, na i-bless tayo ng Panginoon. Pag hindi tayo nakalugod sa Diyos, huwag nating asahan yon. Yung manifold na yon, huwag nating asahan. Patak-patak lang yon. Para lang mabuhay ka at makasurvive sa buhay na ito. Sapagkat mahal ka ng Diyos. But if you want a manifold blessing, manifold grace ng Panginoon, alisin mo yung mga unbelief, yung pagiging self-righteous, alisin mo yung mga bagay na nakakahadlang, at sumunod ka sa Panginoon, and God will bless you. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay lumalapit po sa inyo sa sandali pong ito. Salamat po sa talatang tinunghayan po namin sa Lucas 18, talatang 18 hanggang 30. Nagsilbing paalala po sa bawat isa po sa amin. Kaya sa mga sandalitong Panginoon, kung mayroon pa ho kayo nakikita na hindi pa lubos ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, mangusap po kayo sa kanilang mga puso at isipan. Kayo ang siyang mangusap sa kanila. Nabuksan nila ang kanilang mga puso at paghariin ang Panginoong Hesukristo sa kanilang mga puso, Ama. At ang Panginoon ang siyang maging master ng buhay po ng bawat isa. At sa bawat tumanggap, nawa matutong magsumunod, maglingkod sa iyo, Panginoon. Ama, mangusap kayo sa inyong mga anak na maging faithful, alisin ang mga pag-aalinlangan, kundi bagkos magtiwala. Sapagkat nakita namin sa iyong salita na walang sino man nag-iwan ng kanyang sarili o anumang mga bagay na hindi ibinabalik ng manifold o patong-patong na pagpapala mula sa iyo. Kaya, O Diyos, tulungan niyo po ang bawat sa po sa amin. Kayo ang siyang kumilos, Panginoon, sa bawat isa. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa sandali pong ito. Mangusap po kayo sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo nakayuko, lahat po tayo nakapikit, makipag-usap po kayo sa Panginoon. Makipag-usap po kayo sa Panginoon. Kung hindi po tiyak na kapag kayo namatay, maaari nyo ng tanong sa isip mo, paano ako magmamana ng buhay na wala hanggan? Ang sabi ng Panginoon, siya lang ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay. Tanggapin siya ng buong puso, sapat ang sabi ng Biblia, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya ka ng buong puso, tanggapin mo ang Panginoon sa iyong puso at ikay may buhay na walang hanggan. At kung tinanggap mo na, sabi mo, susunod ako sa tubig ng bautismo para mapatunayan ko na ako ay isang anak niyo na po, Panginoon, na tumanggap. At kayo sumunod na at membro ka ng church. Anong nakakahadlang para hindi ka maglingkod sa maliit na makakaya? Makapaglibig kayo at lugod ka sa Diyos at makapaglingkod. Ano sabi ng Panginoon? Ibabalik ko to ng patong-patong o salasalansan na biyaya sa iyo.
Kilala mo na ba ang Panginoon? Kung kilala mo na, gaano siya kahalaga sa buhay mo? Paano mo siya pinahahalagahan? At paano mo pinapakita ang kahalagahan? At paano mo siya sinusunod? O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay lumalapit muli sa inyo. Tunay nga po, Panginoon, ang kaligtasan ay kaloob po ninyo na walang bayad. Sapat kayo ang naghirap doon sa krus ng Kalbaryo upang kami matubos sa aming mga pagkakasala at mabago ang aming buhay at makatiyak ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat po sa pinagkaloob mo sa amin ng buhay na walang hanggan. At Panginoon, sandali pong ito, matuto po kami na magpuri. Matuto po kami na maglingkod sa iyo. Sapagat ito lamang po ang pwede namin gawin habang kami nag-aantay ng iyong muling pagbabalik. Tulungan niyo kami at tugunin niyo po, katagpuin niyo po ang bawat panalangin ng iyong mga anak na narito. Kayong siyang magpala. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.